What? Nakichismis pa siya. Wala, ano nangyari sa kanya kung sumampa siya doon sa island. May special guest pala ako for this vlog guys. Diyan ako unang napalayas for vlogging. I know. Hindi lang ako nakita ng donkey na ganito. Baka sabihin na, ayan, Japan, tapos wala namang pangkain ng matino. Grabe. So lahat to may sira, kaya siya mura. Good morning everybody, it's day 3. Totoo yung good morning, in all fairness. Good morning tayo ngayon. It's already 10:50. So medyo maaga kami today. Magbabawi kasi nga kahapon super late. Ngayon ata pupunta kami na. Saan tayo pupunta? Shibuya ba? Ginza. Hitaray, sa lugar ng mayayaman. Let's go. Actually, ang plano pala, supposedly mag-Gotemba kami. Pero kasi, nung chinek ni Paul online, sarado ang Gotemba ng Feb 15. Hindi ko lang kung bakit. For maintenance. For maintenance. Empleyado po ng Gotemba. Gotemba yung outlet stores here in Japan. Tapos, may friend kami, si Nico. Nakita niya na yun sa iba kong Japan vlog. Nakatira naman yun sa Saitama. Doon, meron ding malapit na outlet stores. Dapat doon naman kami pupunta. Kaso, sabi naman ni Nico, kasi may mga pasalubong kami for him. Meron kaming donuts at saka mga chicharon for him. So sabi namin, doon na lang tayo pumunta para at least makapag-outlet store tayo at ma-meet natin si Nico. Kaso may trabaho siya kasi nga Thursday pa lang. So, mauwi tayo sa Ginza. Kabilang side. Akit ng train. Sando muna pala kami guys. Mali ata yung sabi ko sa inyo. Ito ang aming early morning workout. Ay, Diyos ko tayo. Ayan, inakit namin yan. Binilang ko from the second flight paakyat 30 steps. So dito muna kami kasi may kailangan kaming gawin. May kailangan kaming balikan. Tapos, pupunta kami ng Shibuya, then Ginza. Okay, yun na yung plan talaga. Hindi ko lang kung magbabago pa yan. Bibili pala muna kami ng coffee. Ito daw, 7-Eleven, yung pinakamalapit dito. Pasensya na guys pala kung medyo mahina yung volume. Tinaray ko na may ganito, yung earbuds, kaso parang mahina pa rin yung volume. Okay. Okay naman pala siya. Ni-review ko yung sound using this. Okay naman pala. Medyo mahina pa rin, pero gagawa na lang natin ng paraan. At least mas rinig nyo. Ito yung binili nila. Cafe latte. Sarap. 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 Is it iced coffee? Yeah, it's cold. Video me. Video me. Wow! What? Ay, nakichismis pa si Akla. Actually, pwede siyang sumingit dito eh. Ayaw, mahina loob, no? Oo. Okay lang. Parang walang lasa pa. So ayan, kung pinanood yung vlog natin kahapon, ito yun, yung maraming bumibili ng chocolates kasi nga Valentine's Day. So ito yung itsura niya sa umaga. Omotesando. Ito yung Omotesando Hills. Ito. May mall dyan. Papasukin natin yan. So ayan, dyan kami naglakad-lakad kagabi and ito yung itsura niya sa umaga. Beautiful. Good morning. Ang galing oh. Nakita ko lang. I don't know what it is. So ito siya guys, yung Omotesando Hills na mall. Ang cute nga eh. Hindi siya pantay talaga kasi ito pababa, ito pataas. So ikot-ikot siyang ganun. Ang galing. Nandito na rin kami kahapon, may binalikan lang. Oh my gosh, may ganito pala dun.
Saktong-sakto pa. Doon pa ako tumayo talaga. Alam niyo ba, nag-CR sila Alex tsaka si Paul. Eh, di ba may coffee kami iniinom? Kinuha ko yung kay Mamang kasi ubos na rin. Tapos itatapon ko sana sa loob ng CR. Walang basurahan. Oh my gosh, ayun. Oh, finally. Kanina ko pa hawak to, guys. Ngayon lang ako nakakita ng basurahan sa mall na to. Tapos syempre, aesthetic pa rin yung kanilang basurahan. Nasa labas to ng mall. I mean, palabas ng mall. Ayan. Nakakaloka. As in, sa loob ng CR ng lalaki, walang basurahan. Grabe, ganun sila kalinis. Ala, ano nangyari sa kanya kung sumampa siya doon sa island? Ayan o, ano kaya nangyari dyan? Okay, so tapos na tayo sa Omotesando Hills. Papunta daw tayo Onitsuka. About this, wala pala siyang mic. Ano ba yan? So, sa phone ko pa rin yung mic. Doon pa rin nagpe-pick up yung sound. Nakakaloka. So, kahit suot ko siya, it doesn't really matter. Kailangan ko lang laksan yung boses ko. Nakakahiya lang, guys. Kasi tahimik nila dito. Kahit ang dami-daming tao, wala naman nagsasalita. Para sila mga daga. So, ayan guys, yung building Onitsuka. Ayan, ito siya sa loob. Hindi ko alam kung ano hinaharap ni Paul dito. Okay, so we're done with Onitsuka. Medyo tumagal tayo doon, guys. Kasi may mga nabili sila and may mga nagpabili. Ngayon, naglalakad na tayo looking for a place to eat. Gusto ni Paul ng Family Mart. Family Mart. chicken ng Family Mart. Sabi ko, paano natin yung kakainin? Bibili tayo ng onigiri na rice. So, pagkagat sa chicken, kagat sa onigiri. Oh, chicken, onigiri. Let's see. 1 o'clock na kasi, guys. Hindi pa kami kumakain ng kahit ano. So, ayan na. May nakita kami Family Mart. Very good. Let's go. So, ayan. Nagkakagulo sila. Dalawa silang sabay na nag-o-order. Ano mo, onigiri? Ayun na kay ano, kay Mamang. Magpipiknik kami dito sa labas. Ito yung chicken. Tapos ganito yung binili namin rice. May salmon yan. May isa tayong plain. Ba't may barley? Ayan. Sige lang. Tapos water. Tapos may nahulog dito na earphone. Ayan, dito kami kakain. Happy ako dito sa chicken. Huwag nyo kami inaano. Nakapag-shopping yung mga yan kahit dito kami kumakain sa kalye. Alam mo, parang mas masarap ano. Spicy yan? Original. Mas masarap yung original. Mas bet yung original. Totoo. Mas bet mo yung original? Baka hindi mo lang bet with the barley. Right. What does it taste? Yung barley rice. With salad. Parang rice. Okay, so ayun, achieved ang very quick lunch. Masarap naman guys. Talagang okay siyang panawid gutom. Ang daming vintage stores dito. Pero nung tinignan namin, pinasok namin yung isa, yung parang giraffe. Medyo mahal. Siguro kailangan namin maghanap ng medyo murang-murang vintage shop. Pero magaganda yung items. Medyo mahal lang. Okay, ngayon we are headed to, I think, lakad-lakad dito. Pero ang goal is makapunta ng Ginza. Ang daming mga tao dito guys. Kanina pa naglalakad-lakad. Hindi na uubos. Alam niyo ba guys, may mission pala ako for today. For some reason kasi, yung hard drive ko hindi gumagana dito. Hindi ko alam kung anong problem. Kung yung hard drive itself or yung cable na nagko-connect dun sa hard drive sa dongle ng Mac. Kasi yung dongle naman, kapag sinuutang ko ng memory card, gumagana. Pero hindi niya lang mabasa yung hard drive. Hindi ko alam kung anong problema. Pinatry ko nga kay Paul, tinry niya i-update yung laptop. Pero hindi pa rin siya gumagana. So, I'm hoping na ang problema is yung cable. Kasi kung hindi, ibig sabihin, ang problema is yung hard drive. Eh, nandun lahat ng files. Kaya rin hindi ako makapag-edit ng
reaction videos. Kaya na-late yung reaction videos natin is because of that. Kasi lahat ng files nandun sa hard drive. Ay, sana talaga makabili kami and sana mag-work. I will update you guys. Di ba lang kung kita kayo? Grabe dito, yung Pasmo card na binili namin for the train. 1.5 yan yun, di ba? Ngayon, 170 something na lang siya. Kahapon lang ata yun, third day pa lang namin ngayon. Grabe. So ayan, magta-top up na kami. Kasi less than 200 yan na lang yung laman ng card. Grabe. So yun, papasok lang doon. Tapos, ipapasok yung money. Please insert money. Ang in-accept na lang is 10,000, 5,000, 2,000, tsaka 1,000. Please touch the button. Touch the button. So yun na, topped up na siya. Yes, Ginza baby, lugar ng mga Yamanian. Hindi ko alam kung bakit kami nandito. Oh, ang ganda. Actually, this place, yung area na to reminds me of parang Causeway Bay ng Hong Kong, no? Ang lalaki ng building, tapos walang tao masyado. Kasi nga parang business district, so may mga work. Yun, diba? Big camera pala yung pinunta namin dito. And yun nga, may mention ako guys. Yung aking data cable dapat mapalitan and sana gumana. So dito rin natin yung bibili. Ayan na siya guys. Big camera. Ang daming tao yun. Ang galing ng itsura pati. Parang very Bronx ng New York. So ayan, basement 2 to 8th floor. Laki na hanggang dulo. Same lang to guys nung big camera na pinuntahan natin sa Shinjuku ba? Shibuya. Basta yung mas maliit na version. Ito yung parang tatay na kasi super laki nito. So kung hindi nyo mahanap doon, malamang sa malamang nandito. Again sa Ginza to guys. May mga food din pala dito. Oh. Tapos meron din mga drinks. May mini grocery. Oh, ayan. Galing. Or grocery siya talaga dun. Laki kasi nito guys. Ang galing oh, parang donkey din dito. Kung ano-ano talaga yung tinitinda. Akala ko electronics lang. Meron din pala mga ganito. Tapos meron din doon. Ayan, parang donkey siya talaga yung itsura. Na mas malaki. Alam nyo, kaya nyo mag-ubos ng mga 2 oras dito kung iikutin nyo talaga to. Kasi ang laki niya, tapos ang dami talagang tinitinda na kanita. Kahit ako, ikot na lang ako na ikot. Hindi ko naman alam kung anong hinahanap ko. Ang dami mo kasi makikita. Makit kami na isang floor. Dito naman puro toys. Puro laruan. Hindi ko alam kung isang buong floor to na puro laruan. Pero yun ang karamihan. Grabe. So hindi lang pala donkey ang pwede mong puntahan dito, pati big. Hindi ko kasi guys memorize yung mga prices sa donkey. So hindi ko malaman kung mas mura dito or mas mura doon. And hindi ko rin masabi kung saan mas maraming choices. Pero for me, parang dito kasi 8 floors to. And dito kompleto may mga appliances and everything. Hindi pala siya puro toys. Katabi ng toys, parang ito, mga office supplies, I think. May printers, mga papers. Oh my god, this is like very helpful. Amazing. This is a translator. Ulitin mo. Hi, saan po ang papunta sa Shibuya galing dito sa Shinjuku? 안녕하세요. 시부야로 어디로 가시나요? 여기 신주쿠에서요. Bakit anyo nga sa'yo? Korean? Tinranslate ko sa Korean. But this is, especially if you're traveling. May mga apps nga sa phone na ganyan. Pero it's not as as accurate. Really? Oo, I think. Okay, may nakita kami here. USB na siya. Ay, USB-C. Nasaan na yun? Pero mahal eh. Nasaan na? Ah, ito. Ito.
USB na siya, USB-C. Pero 2.8 ang presyo guys, ang mahal naman. Hindi pa kami sure kung yan yung problema. I mean, kung sure kami na yan na talaga yung problema, why not? Pero kasi mamaya, hindi pala yan yung problem. Tapos bilhin namin, sayang naman, ang mahal oh. So, isipin muna natin. Meron dyan? Mahal din eh. Magkano? Kahit hindi siya USB-C? 2,000. Ayan o. Ito 1.4. Ayan, USB. Hindi USB-C. Oo, pero mahal pa rin. Pati nga nakita mo. Ito may isang option, 1,400. Mahal pa rin. Pero tingnan natin. Okay, ibalik ko muna to kasi nanghihinayang ako. Mamaya hindi naman yan yung problema. Pero mas mahal kasi at mas masakit sa mukha kapag yung hard drive ang problema. Like para akong namatay. Ganun. Ang galing dito. Parang print your own photos. Ayan, tingnan natin. Ayan o. Kakabit may USB or whatever, SD card, ganyan-ganyan. Tapos lalabas dyan yung picture from your phone or camera. Galing. May special guest pala ako for this vlog, guys. Walaan nyo sino. Kala video siya, hindi. Ayan, sinubukan nila. So, babayaran mo muna bago mo makuha yung pictures, I think. Okay, aantayin pa rin ata yung ganun. Parang old school. Ah, isa lang ba? Akala ko kasi lalabas siya dun sa mismo computer. Hindi pala. Okay, ayan. Naghahanap na po kami ng cafe for a little snack. Ang ganda dito, oh. Para siyang World Trade Center ata nila. Nakalagay kasi parang forum something. Ganda. Ayan yung tawag, Tokyo International Forum. Ganda. Ayan siya guys, ganda. Hindi ko na kayo na-update. Pabalik tayo ng Shibuya to eat again dun sa Metsuya ba yun? Yung kinainan namin dun sa Shibuya, yung may beef plus may cheese. Lagi mong susundin yung car positioning ng train. Para mas madaling lumabas. Para pag Maganda yung Madaling lumabas. Kasi ang layo nung Very particular sila dito guys about kung saan car sa train ka sasakay. Depende sa exit. Para mas madali ka makakalabas. Cute Harajuku girls. Shibuya to, hindi mo Harajuku. So natatawid na naman tayo guys. Sana umabot. Let's go. Walang kamatayan Taylor Swift. It's right there. Remember, dito kami bumili ng chicken for the first time. Tapos, dito tayo ulit kakain. Same venue tayo guys. Same food actually. Kasi masarap. So yan ating dinner. Ginawa, ay hindi mo na ginawa isang large. parehong large yan. Parehas na large. Wow. Yung order kasi namin ng lunch, regular lang yung guys. Parang saktong-sakto na siya. Busog na busog ka na. Ito siya again with the egg and miso soup. Masarap guys. So, ito yung kay Paul. Kimchi naman yung sa kanya. Kagaya nung kanina pero large. 600 pesos. 600 pesos. Hindi na masama. Sarap. Ano? Solve. Yes. Ito na yung pinaka-okay na kainan. Kung wala kayo maisip na ibang kainin. Pumasok si Paul dyan sa vintage shop na yun, Kindle.
maliit lang. Kanila pala yung buong floor. Ay, buong building halos. Ang liit lang kasi nito. Salamin yung dulo, kaya mukhang malaki. Dito kayo shoes ko dito, oh. Vintage na rin pala yung shoes. Oh my God, memorable tong place na to sa akin. Bakit ang labo ng camera ko? Kasi dyan sa isa sa mga, ayan, yung parang may mga claw machine na yan. Dyan ako unang napalayas for vlogging. Pero puro ano tawag dyan? Claw game? Claw machines? Oh, sorry. Vlogger na talaga ako, guys. Napagalitan na ako. Nabalis na ako ng store. Diyan ko na-feel na isa na talaga akong vlogger. Pero diyan ngayon unang-unang may nagsita sa akin na bawal mag-video, ganyan. Tapos dito kami bumibili ng shoes nun. Pumunta lang ako doon to vlog. Yan, dyan. Kaya hindi na tayo babalik dyan. Pero mapapanood nyo yun sa mga Japan vlogs ko. So ayun, yung claw machine. Tapos ito yung Atmos. Tapos ayun yung GU, Family Mart, Donkey. Andito na lahat na kailangan mo. Ayan, done with GU. Dito na tayo sa Donkey. Mega Donkey just right across the street. Katabi pala ng GU sa likod niya is Coco. Mahal yung Coco dito, guys. Nasa mga 300 plus. Okay, ayan, nasa Donkey na tayo, guys. Nag-CR lang kami ng mabilis. Wala kasing CR sa GU. And ito na, ipoprove ko sa inyo na mas magulo yung Donkey dito kaysa sa Hong Kong. Lagi ko yung sinasabi, di ba, na ang ayos-ayos ng Donkey sa Hong Kong. Tingnan nyo dito. Ang liliit ng daan, tapos kung ano-anong tinda. Hindi siya nakakategorize, I think. Hindi kagaya sa Hong Kong. Ayan, kasi dyan may mga chocolates. Tapos dito may mga laruan ng aso. Tapos ito mga toothbrush. Yung halo-halo. Grabe yung pang-hoard ng mga tao sa mga ibang items dito. As in, ubos na ubos talaga. Ayan, natinan yung shelves. Hindi ko alam kung bakit at kung ano yung mga yan. Nagkakaubusan po mga I know. Oh, grabe. Pero ito lang ata yung mga Japan items nila. Grabe, oh. Ilan lang yung natitira. The rest, wala na. Pero yung mga ganyan lang, yung may mga Japan na label lang. Siguro yung talaga exclusive Japan items, yun yung naubos. Dahil sa mga turistang kagaya natin. Grabe ang ubusan. Hoarding ito. Oh, nakakaloka. As in, ngayon lang ako nakita ng Donkey na ganito. Hindi ko lang kung ano nangyayari. Ba't nagkakaubusan ng stocks dito sa Donkey? Siguro dahil nga yung influx ng tourists. Ang lala. Si Paul nga may hinahanap, di na mahanap. Ubos, kung ano man yan. Ito yun. Feeling ko paglabas natin dito, gutom na naman tayo. Grabe yung pagod, guys. Yan na, nagkita-kita na kami dito sa floor ng mga laruan at costume. Ayan. Nag-umpisa sila sa taas, pababa. Kami naman pababa, pataas. Okay, andito kami sa electronic section ng Donkey. As you can see. Titignan namin kung mas mura dito or kung meron. Pero tinanong na namin actually. Sabi nung attendant, wala daw silang ganun dito. Wala. Mukhang wala nga. HDMI. Wala rin kasi silang hard drive. Parang di ako nakakita ng hard drive dito. Grabe. Yun lang pala ang item na wala sila. Nahanap ko ang weakness ng Donkey. Dito kami sa 7th floor. Dito yung tax-free counter. Para mabawasan yung presyo ng mga binili natin. Ang daming tao. Tapos may thing dito yun na parang ipapack nila yung mga stuff na hindi mo kakainin. Tapos bawal mong buksan. Hanggang sa makauwi ka sa Pilipinas. Ayun, chine-check ni Kuya dun yung passport. Ayun. So dito yan sa 7th floor. Para walang tax yung mga bibilhin. Ayun siya. Hindi na pumasok sa loob kasi ang daming tao. Tapos dito sa 7th floor, mga souvenirs. Hindi na namin naikot. Dumiretso kami sa counter. At saka luggages. Yun yung binayaran na 6,310 yen. Hindi ko alam kung ano itong additional 1,357 na to. Ayan, tapos na siya. Yan sinasabi ko guys, bawal yan buksan pag nakaganyan. Hanggang sa makarating kayo sa Pilipinas. Pero yan, kagaya yan, may mga pinahiwalay kaming items na hindi namin pinasok doon sa bag para magamit namin or makain namin. So ayan, tapos na kami and we are so tired. Pupunta kami doon sa favorite cafe ni Paul. Yung El Sec,
Excelsior Cafe. Tapos doon na lang namin inimit sila Alex. Para makaupo rin kami, makapagpahinga. Diyos ko dahil. Sabi ko nga, naglolokohan kami ni Paul na dapat every time aalis kami, meron kaming sinasamang masahista. Tapos nandun lang siya sa bahay. Para pag uwi namin, mamasad siya kami, ganyan. Ayun guys, Excelsior Cafe. Nakikita nyo ba? Tumatawid ako, hindi ako nakatingin sa camera. Ayan, favorite ni Paul yan. Diyos ko dahil. Hindi ko ata napakita sa inyo yung loob. Ito yung loob. Tapos ang maganda dito, meron siyang mga saksakan. Okay, baka curious kayo kung mahal. Ito siya. 530 yung coffee, 290 yung biscuit. Malaki naman yung coffee, oh. Tapos ito favorite talaga ni Paul yan. This is what I got. New York cheesecake and itong nakalimutan ko yung pangalan. Ito caramel something. 1,000. Yan. 380 pesos. 370. Wow. 370 pesos lang daw to. Ito sa kanya, 320 pesos. Kasi nga, mababa ang yen. Kaya sobrang pabor sa atin sa pera natin. There you have it guys. Day 3 is officially done. Actually, hindi pa. Kakadating lang namin and nakita nyo naman, ang dami na namin bit-bit dahil nag-donkey, nag-kumotisando, bumili ng mga sapatos, mga kung ano-ano. Ito pala guys yung sinasabi ko about donkey. Pag nakaganito, bawal daw buksan. Hindi ko mag-gets din kung bakit. Actually, last time na nag-Japan kami, nabuksan namin yung ganito namin and hindi naman kami sinita as long as nasa check-in. Ang problem, kapag na-tsempohan kayong buksan yung maleta nyo sa airport. I think worst comes to worst naman is babayaran nyo lang yung tax nung nasa loob nung plastic. Kasi nga supposedly tax-free yan, di ba? Tapos ito, kagaya nito mga to, doon din namin ito nabili sa Donkey pero pinahiwalay namin. So, hindi siya tax-free. So, pwede nyo naman gawin yun. Pakadami pong Pilipino. And again, hindi ko alam kung ano nangyari sa Donkey. Bakit nagkakaubusan sila ng stocks or probably wala pa dumarating to refill those shelves. Pero first time ko makita ang Donkey na ganun. And I think ngayon na visualize nyo na, if nanonood kayo ng mga Hong Kong vlogs namin, lagi kong sinasabi na bakit ganito yung Donkey sa Hong Kong. Ang ayos-ayos, mukha siya talagang grocery. Tapos nakasegregate per floor. Parang itong floor na to food. Itong floor na to, cosmetics, skincare, ganyan. Pero dito sa Japan, nakita nyo naman, halo-halo. Although they try to segregate na itong section na to para sa ganito, itong section na to para sa ganito. Pero sa isang floor, halo-halo lang sila. So yun guys, it's just day 3. Malayo-layo pang lalakbayin natin. I hope meron kayo natututunan and nag-enjoy kayo sa panonood na ating Japan vlog. So yun lang, wala pa kaming plano as of now for day 4, for tomorrow. But syempre, isasama ko kayo ulit. And I'll try my best to put lahat ng prices na kaya kong ilagay para makita nyo kung mura ba talaga here sa Japan. But so far guys, mas mura talaga dito kasi nga mababa ang yen compared sa peso. Tapos meron pa silang tax-free, tapos meron pang additional 5% discount. Kaya nga si Alex, ilang beses siya nagsisi kasi yung mga bags na binili niya on her US trip, chinecheck niya kung magkano dito. Sobrang laki ng difference. Kaya ang dami ring tourists here sa Japan ngayon. So, yun lang guys. Oh, they're back. Wala sila kasi. Bumili sila ulit na aming snacks, I think, sa 7-Eleven. But yun lang ang day 3. I will see you guys tomorrow. Bye, guys! Papasok pa lang siya. Good night, everybody. It's already... Good night, guys! 12. 11:54. Ayan. Kain kayong chicken. Pagod na pagod siya kasi nakita niyo naman, di ba, kung paano umakyat dito sa Airbnb namin. Napakahirap. Kaya good luck sa amin pag-uwi. See you tomorrow.
Hi guys, good morning. It's day 4. Nandito na kami sa lugar na hindi ko alam. Hindi ko alam kung nasa kami. Pero mahabang train ride yung sinakyan namin from Setagaya. Ngayon ay nasa Yushi Manaka Saka Hill. Kung ano man yun. Tapos magla-lunch lang kami kasi hapon na rin, past 12 na. Dito sa Family Mart, tatawid lang kami sa kabila for a quick lunch. Actually, gagawin namin dito, may hahanapin lang kami stuff na kailangan namin bilhin. May mga nagpapabili. So yan, tatawid lang kami. Kain kami again dun sa Family Mart. Good afternoon, gang. Gang. Maaraw pero malamig. Food namin. Dito kami kakain sa labas kasi walang table sa loob para mabilisan lang din. Technique. Okay, we're done eating. Bago na kami judge guys, baka sabihin nyo, ayan, Japan, tapos wala namang pangkain ng matino. Tikman nyo muna yung chicken ng Family Mart. Yun lang naman yung rason ko bakit namin din sinatsagang kumain dyan sa labas. Kasi ang sarap talaga ng chicken. Pero kung hindi naman, kakain naman kami sa matinong lugar, syempre. I-try nyo yung chicken ng Family Mart pagpunta nyo dito. Kasi ang sarap talaga. Sobrang juicy. And okay lang naman yun. Feeling ko, no? Yung kumakain tayo sa labas. Oo naman. Tapos mo yung mga basura mo. Huwag lang magkakalat. Pero medyo pinagtitinginan kami ng mga taong dumadaan. Weirdoan lang sila kasi bakit tayo kumakain. Yeah, tsaka bihira siguro sila makakita ng gano'n. Pero okay lang naman. Mamaya, sige, kakain kami ng matino para sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Okay, pupunta na tayo dun sa dapat natin puntahan. Let's go! Okay guys, if familiar kayo dun sa Samshuko ng Hong Kong, para puro electronics, ganyan. Pero yun nga, sabi nila Miggy tsaka nila Alistair, para daw yung kondo ng Hong Kong. Para siyang ganito, ito parang puro ganun din, puro electronics, puro gaming, ganyan. Pero parang dito, hindi naman siya yung slums area. Papakita ko sa inyo yung mga building. So ayan, yung map, pakita ko sa inyo. Tingnan niyo yung mga buildings. Ayan o, di ba? Puro mga anime. Tapos yan, nandito nga kami ngayon sa may big camera. Tapos may nakita kami doon sa tabi ng big camera, parang gaming building din. Basta ayan. So, if gusto nyo ng mga electronics, mga games, Akihabara. Puntahan na rin namin to before actually. Yung parang red light district nila. Parang ganun. Yung may mga restaurants kung saan may mga hostess, ganyan, na mga naka-costume. Pero doon yung sa kabilang side. Itong side yung mga puro gaming. Tapos dala ko rin yung cable ko ng hard drive kasi hopefully since mga electronics dito ay makakita tayo ng alternative for the cable na sana nga yun ang problema.
Pero nandito kami sa loob na sa mga inner streets. Naghanap ako ng cable. Bit ko to. Meron na doon kaso mas mahal. Ayun, no, para siyang yung sa Divisoria. Kung ano-ano. Tapos may mga restaurants, ganyan. So magtatanong tayo, sana makahanap tayo. Meron na doon though. Kaso nga, mahal eh. Try ko dito. Nakakita ko dito, 340 yen lang. Tapos parang heavy duty makapal yung cable. Tingnan natin kung gagana. Sabi kasi ni Paul, ipatest ko daw yung hard drive. Dala ko rin kasi yung hard drive. Kasi nga baka naman hindi itong cable yung sira. Pero nahiya naman ako na pabuksan. Tapos iti-test. Ito na siya guys, 340. Maliit lang, 0.5 meters. Hindi naman kailangan na mahaba. Pero sana, cable nga yung problema. Dapat ipapatest namin dito kasi parang wala namang pwedeng pag-testan. So bilhin na lang natin. Oh my gosh, ang mura dito nung ganito. Yung, kasi sabi ni Paul may mga fake daw nito. Pero ayan, 128, 1710 lang. Mura. Yun na, secured. Yay, mission accomplished. Sana gumana. Actually, nagbe-video ko guys para ipakita ko sa inyo yung mga babaeng nasa likod. Ayan o, nag-aaya sila ng mga tao sa kanilang restaurants. Yung mga nasa gilid. Yan, sila ate. Ayun guys, nasa Akihabara pa rin tayo. Tapos meron dito mga parang used na cellphone na binibenta. Meron mga brand new. Tapos, hindi ko lang kung nakikita na wait. Ayan, may donkey din dito. Hindi ko lang alam kung like yung normal donkey siya or yung donkey lang na parang for electronics, for gaming, ganyan. Mga toys. I'm not sure. Hindi pa namin napasok yan, I think. May mga binibenta rin ganito. Akala ko nakatapon lang yung mga iPhone saka iPad dito. Ah, ayun, may iPad talaga doon. Pero yung luma na ata yan. Pero nakaganon lang siya, oh. Yung plastic. Pero ito mga kahon lang to. Wala siyang laman. Pero ang ganda pa ng condition na, in all fairness. Ay, may sinasabi si Mama. Nakita ko yung bigla. Akala ko bawal. Okay na okay. Okay daw pala, okay. Pag bumili ka ng cellphone dito, lahat ng mura. Pag kinuwenta nyo yan, lahat mura. Kaso ang problema, lahat kaya may siya defect. mura kasi lahat may defect daw. Tapos imamatch mo yung defect dito. Kunwari ito, yung iPhone 12. Hanapin mo yung nakasulat na dito. Okay, so yung Japanese na nakasulat doon, yun yung defect na. Tapos hahanapin mo dito. Tapos anong ibig sabihin yan? Pag naharap mo dyan yung Ito, defect, kuya, kasi para malaman mo kung ano yung defect. May rank Okay. kasi siya, rank A to D. Kasi ito yung pinakapangit na ano, may ito, untouchable. Hindi mo magagamit. Baka yun nga. Grabe. So lahat to may sira, kaya siya mura. Mura talaga kasi halos parang bukano na lang. Ito nga 480 yan lang. O ito, Sony, Galaxy A21. Galaxy A21. Magkano lang? Oh. Parang halos 2,000 lang. 3,000. Pampalog sa tindahan. Yun lang, may sira. At huhulaan mo kung ano. Okay, by the way guys, nag-upgrade na kami ng maleta. Kasi kahapon ang dami-dami namin bit-bit. Halos hindi siya nagkasya sa maleta. So, ginawa na namin malaki. Tapos, ang isa ko pa palang isi-share is, ang ganda dito kapag gabi. Kasi ang daming mga ilaw-ilaw para siyang Las Vegas. Sana umabot kami ng gabi dito. Papakita ko sa inyo. So yan, may nakita silang ganyan. Yung Google Nest Mini. Hindi tayo sure kung nag-i-English siya. Kasi Japanese pati yung kahon. Pero kasi ano siya English naman eh. Tapos meron din silang mga second-hand phones. Tapos may mga category talaga. Tinan nyo. Like yan, makikita mo doon may letter C. Ayan, letter C. Ibig sabihin nun, ayan, meron silang mga condition grades. Second-hand item data ba ito? Obvious scratches. Dito naman merong letter D. Ayan, pag letter D, second-hand item that have a big obvious scratch. Ayan, nag-iisip na siya kasi 1,200 pesos lang daw ito. iPhone SE. Although, hindi siya sure kung gumagana or hindi. Okay, ngayon papunta na tayo sa malaking donkey. Tingnan natin kung anong laman. Hopefully, hindi siya puro laruan or puro games. Ayan, dyan tayo papunta sa donkey. May arcade doon, pero hindi yan yung donkey. Dito tayo sa kabila ata. Ayan, first time namin here. May namimigay ng ganito doon sa bago ka umakyat. Ayun na si Kuya. Akala ko para siyang ticket para pumasok ng donkey. Hindi pala. Kumuha na lang ako. Okay, so far, tama ang hinala natin. Magsi-CR kasi si Paul, kaya rin kami pumasok dito. Pero so far, yeah, mukhang puro laruan dito. No? So hindi siya yung donkey. Or baka doon sa taas, meron. Pero so far, ito, second floor na namin. Puro toys pa rin. And mga merch.
Hindi siya kagaya ng normal na donkey. Puro laruan talaga, ang dami. Saka mga t-shirts ng anime. Ayan. Hindi ko kasi alam kung saan nagpunta si Paul. Bigla siyang nawala. Hindi naman ata dito yung CR. Parang sa taas pa. Pero iniwanan niya kami dito. So hindi na kami pwede umalis. Ayun na siya. He found me. Akit na kami. Ano meron sa taas ba? Ngayon na puro laruan talaga. Ito map. Siyempre hindi natin maintindihan, di ba? Pero mukhang puro laruan. Medical supplies, smartphone accessories, souvenirs. So hindi siya grocery. Electronic products. Ang grocery nasa second floor sa baba. Okay. Oh my gosh, tinan nyo. Ang cute na Hello Kitty, Japanese. Okay, hindi naman siya puro toys. Pero hindi pa rin siya yung mga grocery items. Ayan. Nandito kami sa anong floor na ba to? Nasa 5th floor na ata kami. Hindi ko na alam. Basta umakit kami ulit after dun sa mga Hello Kitty. Okay, nandito na kami sa floor kung nasaan yung mga food. Pero hindi ganun kadami. Konti lang. Ayan, tira may battery na ngayon nasa likod ko. Hindi kagaya nung ibang donkey. Oh my gosh, cup noodles. Ang isa ko pang napansin dito, although it's not that big compared to yung isa pang donkey, hindi siya yung nawawalan ng stocks. Parang puno naman yung shelves. Well, except dun. Ayun yung nasa dulo. Or yun na nga, siguro dahil hindi rin ganun karami yung stocks nila, kagaya nung sa isang donkey. Pero dito kasi may nakita ko yung Coke na Jack Daniels, ang mix. Meron pa dito, doon kasi sa isang donkey wala na. Kasi inubos nila talaga, hindi ko ata napakita yun. Okay, meron naman pala mga shelves na almost empty na. Pati yung mga KitKat. Pero it's not that bad. Not as bad as yung nasa kabilang donkey. Ayan yung sinasabi ko guys. Doon sa isang donkey, wala na yan. Ubos na. Dito meron pa. Done with donkey. Time to have dinner. Ayan, sabi ko sa inyo guys, pag gabi dito, ang dami ng ilaw. Para po tayo nasa freezer guys. Everyone's taking pictures. Ganda naman oh. Ayan o, ganda no. Told you. Mas maganda dito pag gabi nga. Kasi maraming ilaw. Sa mga curious pala kung malamig. Kasi minessage ako ng pizza ni Paul. Sabi niya mukha daw hindi malamig dahil susuot namin. Apakalamig po, lalo na kapag humahangin. Okay, yung mga nakita nyo guys, yan yung mga nag-aaya para sa parang bar nila. Yung mga hostess nga ang tawag. Tapos, hindi talaga dito sa street nila yung mga bars. Nandun sa mga likod-likod. Pero since dito maraming tao naglalakad, lahat sila nandito. Dito sila namimigay ng flyers. Dito tayo kakain sa McDo. Pero hindi ko lang bakit may pila sa labas. Let's see. May dine-in ba dito? Okay, tingnan natin yung McDo nila here. Yan, para makita natin ang mga orders. English. Meron sila ng mga double-double Ikaw? Double cheeseburger. Make it a meal, yes. Fries, please. Large fries, please. And meron ba hot chocolate? Iced cafe latte, iced caramel latte. Wala. I can do milkshake. Huh? Milkshake. Nagharap ng hot chocolate pero nag-shake. 880 yan yung sa akin. Parang puro burgers lang dito guys. Walang chicken, walang spaghetti. Parang sa Hong Kong. Pero dito meron sila ng double-double. Yun yung Big Mac, parang dudoblehin mo. Tapos magkapatong sila. Tapos yung double cheeseburger, double din sauce, magkapatong. Grabe. Okay, meron palang dine-in dito sa gilid. So, let's see. Oh no, baba or taas lang. Okay, this is the basement. May space doon na lang tayo. Ito. Okay. Ayun na, let's eat. Puro, ano kami? Puro burger. Kasi yun lang naman yung meron dito. Kami Magulat ka kung may ramen sa McDo. Hindi, may walang chicken, walang spaghetti. They don't serve chicken. That's what I said.
Okay, after dinner, uuwi na dapat kami. Pero nakita nga namin ito, the outlet. Naalala ko to napunta na namin to ni Paul before. Tapos sabi niya, mga ano daw yan, yung mga display items sa mga tindahan, dito bumabagsak. Tapos binibenta nila ng mura. So yan, hindi ko alam kung mura siya. Pero yan. 158, 159,000 for iPhone 15 Pro 125. Ano, is it mura? Dito pala yan guys, halos katapat lang na Akihabara Station. Ano exit ba to? Sabihin ko sa inyo later. Okay, may ganun-ganun din pala sila yung mga categories. Siyempre AS yung news, tapos papangit na papangit siyempre. So hindi ko alam kung totoo yung sinasabi ni Paul na ito yung mga display products or baka yung nasa taas or nasa ibang floor. So yun guys, hindi na kami umakyat. May binili lang si Allen. Tapos, punta na tayo here. Let's go home. Kasi maaga tayo bukas. Kasi balak na namin mag-Gotemba tomorrow. So, kailangan maaga tayo makapagpahinga para maaga tayo makaalis. Ayan. So, ito siya guys. Hindi ko alam kung anong exit to. Electric Town South exit. Oh my gosh guys, we are finally back here sa Airbnb. Again, lagi ako nang una umakyat kasi may ginagawa pa sila sa baba. Grabe, sobrang nakakapagod. Maaga kami nakauwi today. Parang, anong oras pa lang ba? Parang 10 pa lang or mga nasa 9 something. Nakauwi na tayo. And yun lang naman yung ginawa namin today. We just went to Ginza para lang bumili nung pinapabili sa Shoei. Tapos pumasok lang sa konting lugar, tumingin-tingin doon. Tapos we went straight to Akihabara. Doon na kami nagtagal the entire day. Ang dami namin nagawa doon. Nag-donkey tayo. Nakabili sila ng parts for camera, for cellphone. Nakabili ako ng cable. Oh my god, I'm so excited to try it. Hopefully gumana siya. Tapos yun lang. Nakakapagod. Tapos we ate at McDonald's. First time namin mag-McDonald's here in Japan. Parang wala naman siyang, not much difference with the McDonald's in Hong Kong. Ang pagkakaiba lang sa nakita ko dito, meron sila nung double stacked burger. Para siyang, di ba, imagine nyo, Big Mac. Or sabihin natin double cheeseburger. Di ba dalawang patty na yun, double cheeseburger. Tatanggalin mo yung ibabaw. Maglalagay ka ng tinapay. Maglalagay ka ulit ng dalawang patty, dalawang burger. Tapos saka mo ilalagay ibabaw. Ganun. Tapos meron din silang Big Mac na ganun. Meron silang chicken burger na ganun. Grabe. Hindi ko alam kung kaya namin yun. We should have tried it. Pero kanina, I was opting for yung something na sure akong masasatisfy ako. And that was double cheeseburger meal, large fries, and the milkshake. Ayan. Ang lamig po, guys. Parang mas malamig ngayon compared to the other days that we're here. Tapos ngayon pa naka-sweater lang si Allen. Laging double layer tayo, guys. Ito makapal to, corduroy siya. Tapos ito, yung parang puffer jacket na may down feather sa loob. So, it's cozy pero nilalamig pa rin kapag humahangin. Again, guys, yung Akihabara para siyang yung Shamshu po ng Hong Kong, yung mga puro electronics, ganyan. And also the quote-unquote red light district. Kaya nakita niyo yung mga girls doon na nag-aaya. Hindi sila technically mga prostitutes. They're hostesses. Yun ang tawag sa nila, hostesses. Kasi sa Japan, di ba, maraming lonely, quote-unquote. So, sila yung parang, kung gusto mong mag-bar na mag-isa, sasamahan ka namin. We will sit with you at your table. We will entertain you. Guusap tayo, chikahan. But hanggang dun lang. Mag-iinuman, kakain tayo together. But after that, wala na mangyayari. Well, I'm not sure, but that's how it goes. So, yun lang. Tomorrow, we plan to go to Gotemba. Kaya rin maaga kami umuwi today. Para marami tayong energy tomorrow kasi kailangan maaga. Kasi parang 2 hours yung travel going there. So, ayun lang guys. That's day
4. Day 4 pa lang. Meron kaming 6 days here in Hong Kong. Japan. Ay, meron pa kami 6 days here in Japan, sorry. But for now guys, that's it. Thank you so much for watching. If you like this video, please give it a thumbs up. Comment down below, share this to your friends. Please subscribe to my channel. Hit the bell button so you'll be updated every time I have a new upload. Do whatever you have to do guys. Thank you for watching. Thank you, bye. Bye. See you on our next vlog. Okay, moment of truth. Tingnan natin kung magkano. Sinisigap na yung kwarto namin mga kaibigan. Di, ano pa lang tayo dahil? 4. Tayo ano? Ano mo muna, login mo muna dahil. Excited ka din, no? Hindi, 100 to 240 sabi sa'yo. I-text nga kasi Google yan, kuya. Posibleng hindi yan, ano, hindi yan auto-vote. Okay, tumutunog siya pero hindi siya nagbe-blink. Ano pa rin yung tunog niya? Hindi, yung dati walang tunog eh, di ba? Meron. Oo, pero hindi siya nagbe-blink. Oh no. Ano nangyari? Hindi ko naman siya nagamit dito. Magpaparetrieve mo naman yan, may mga gumagawa niya niya. No! Hindi siya nagbe-blink. Hindi siya gumagana. Kaya wala na siyang tunog. Oh no! At least hindi tayo bumili ng mahal. Pero sayang pa rin to. No, at least tinry mo, kuya. At least alam mo na hindi cable yung problema. Sad life. Like this, kasi wala na naman akong balak bilhin. Fail!